Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking bagong YouTube channel na ito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi na po ninyong abangan ang mga talakayan ko dito sa aking bagong mga social media platforms. Dito mga kabunyog, mahaba-haba ang talakayan natin. Hmm. Kaya lagi niyo na po nitong sabaybayan araw-araw. O mga kabunyog, pinag-uusapan ang posibleng bounty o reward, pabuya, para sa pagkakaaresto kay Bato de la Rosa. Kino-consider ito, pinag-uusapan ito ng PNP, ng DOJ, ng NBI, kung maganda nga bang makabubuti ba na maglabas ng reward, o pabuya o bounty para kay Bato de la Rosa, na kung sino man makakapagturo, makakapagbigay ng impormasyon para sa ikakahuli, ikakaaresto ni Bato, bibigyan po ng pabuya. Parang katulad sa iba pang mga wanted. Hmm. Ah, kung maituturo ito, kung makakapagbigay ng mga leads na resulta sa pagkakaaresto kay Bato, ito ay bibigyan ng pabuya. Ah, ano, pag naglabas ng pabuya diyan kay Bato de la Rosa, sigurado magiging maano 'yan, maraming tao diyan ang ano, magkaka-interes lalo na kung malaki na ang pabuya. Halimbawa 10 million na 'yan, 10 million, hmm, ano na 'yan, mag-aagawan na 'yan ng mga tao na magbigay ng impormasyon tungkol kay Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa pa naman madali namang makilala, saka kilalang-kilala naman si Bato de la Rosa. Kaya 'pag mayroong, reward money, medyo lalong sisikip ang, galaw niyan ni Bato de la Rosa. Kasi 'pag may nakakilala at nakakita sa kanya, eh, malamang ituturo na kaagad siya dahil sa reward, dahil sa reward na ikakabit sa kanya. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, sang-ayon si dating Senador, Sonny Trillanes na maglabas nga ng, pabuya o bounty o reward para sa pagkakaaresto ni Bato de la Rosa. Ang sabi naman ng DOJ, pag-aaralan, pag-aaralan. Hmm. Pero ano siguro sa ngayon, ang ginagawa ng gobyerno, hindi na muna, wala na munang bounty, wala na munang reward. Ginagawa muna ng gobyerno ang lahat ng magagawa, baka naman maaresto si Bato nang walang involved na pera. Pero kung tumagal pa ito, na wala ngang hindi pa nga maaaresto si Bato, baka nga i-consider ng gobyerno na maglabas na ng reward money o bounty para kay Bato. Para yung mga may impormasyon tungkol sa kanya, nakakaalam kung nasaan siya, ay maibigay sa mga autoridad. Ah, ano yan, talagang 'pag naglabas na ng reward, lalo kung malaki-laki ang reward money. Halimbawa, mga 10 million, ano yan, talagang sisikip na ang mundo niya ni Bato. Kilala pa naman siya, ang dali namang makilala si Bato, eh. At saka sikat yan, siyempre madaling ano yan. Kaya sigurado kapag may bounty na or may reward na para kay Bato, lalong magtatago yan, hindi na yan lalabas. Hmm? Lalo pa ngayon, nagsimula na yung mga sabay-sabay na paghahanap. Nitong araw lang, sa loob ng isang araw, apat na mga lugar sa buong bansa ang sabay-sabay na ni-raid. Coordinated yan, NBI, PNP, CIDG. Wala pa yang reward. Ibig sabihin, trabaho pa lang ng mga autoridad ng gobyerno, law enforcement. Pero pag mayroon na yang reward, may mga magbibigay na dyan ng mga information. Mayroon na dyan magbibigay ng mga lead, para maaresto si Bato de la Rosa. Siyempre, pag-iinteresa na dyan yung reward money. Malaki rin yan. Kung para kay Bato, malaki rin yan. Kaya ah, sigurado, kukontrahin na naman yan ng mga DDS. Sigurado kukontra naman dyan sila Israelito Torrio. Maglalabas na naman ng reaksyon, ng statement.
Pero wala silang magagawa, karapatan ng gobyerno 'yan. Siyempre kung talagang, dahil napakaimportante ng isang wanted ng batas, na lalo pang mga tulad ni Bato napakaimportante, talagang, hindi malayong maglalabas nga ng reward money ang gobyerno para lang sa pagkakaaresto ni Bato. Hmm. Kasi, ah, mas magiging ano ito, mas magiging madali ang pagkakaaresto sa kanya 'pag may reward money na. Kasi yung sino mang makakakita sa kanya sigurado ipapaabot sa mga awtoridad siya kapalit ng reward money. Hmm. Baka nga mismong mga kasamahan ni Bato traidorin pa siya, ah. Baka mismong mga kasamahan niya na nakakaalam kung nasaan siya, hmm, baka ano na siya, ituro na siya sa gobyerno kapalit ng, reward na posibleng ilabas, ano. Kaya ano, hindi pa nagkakaisa ang mga ahensya ng gobyerno kung tama ngang maglabas ng reward money, ah, pero hindi sinasarado. Ang sabi ng DOJ pag-aaralan. Hmm, pag-aaralan ng DOJ kung talaga bang kailangan maglabas ng, reward money or bounty para kay Bato de la Rosa. O yan mga kabunyog. O itong si Alan Peter Cayetano, nung isang araw na hindi siya napatalsik bilang Senate President, kasi hindi nakakuha ng 13 na bilang ang minorya para mapatalsik si Cayetano. Ayun, nagyabang na naman si Cayetano, sabi ni Cayetano, ni Alan Peter, "Solid 13 kami, walang unsihan." Sabay sabay, ngumingiti, tumatawa na ano, nagpapa-interview sa media. Ang tinutukoy niya dun, ang patama niya na walang unsihan, kung 11 kasi yung kalaban niya, 13 sila, eh. 13 sila kasama si Bato de la Rosa. Kaya sabi niya, "Solid 13 kami, walang unsihan." Ah, pero ang totoo diyan, ano, mga kabunyog, mga kababayan, ang totoo diyan, yung sinasabi ni Cayetano na solid 13, hindi naman yan 13, hmm. 13 ang bumoto sa kanya na maging Senate President siya, kasi lumitaw si Bato. Pero ngayon na nagtatago na si Bato, 12 na lang yan, eh. 12 na lang yan, kaya hindi naman solid 13 yan, oo. At ang isa pa diyan, ang isa pang malinaw diyan, 'pag nakulong na ay 'pag nakasuhan na si ano, Jingo Estrada, kasi sabi ni Ombudsman Buying ngayong linggo, eh. May 28 yata, Huwebes kakasuhan na si Jingo Estrada at 'pag nakasuhan 'yan maglalabas na ng arrest warrant ang Sandigan Bayan, arestado 'yan. Bawas na naman 'yan sa mayorya. Kaya papaano naman sinasabi ni Cayetanong solid 13, nagtatago si Bato, tapos 'pag nakasuhan at nakulong si Jingo Estrada, 'di ilan na lang sila, 11 na lang o pareho na 11. 11 yung minorya, 11 din sila. Bagamat sa kanila ang Senate presidency, kasi hindi naman mapapalitan si Cayetano kung walang 13. Siyempre mahirap makuha yung 13, pero kung nagtatago si Bato at may makulong pa diyan tulad ni Villanueva, kakasuhan na daw, posibleng maaresto kaagad 'yan. Wala, talo yung grupo ni Cayetano. Hawak nila yung liderato, ibig sabihin Senate President siya. Pero, ah, 'pag na 'pag nakasuhan si Jingo Estrada at naaresto ito, bawas na 'yan sa kanila, 11, 'di 11-11 na. Kaya ano namang sinasabi ni Cayetano na solid 13 sila. Kahit gaano sila ka-solid 13, ang problema nila may mga kaso sila kaliwa't kanan. May kaso si Cheese, may kaso si Jinggoy, may kaso si Joel, oh, pati ano, pati iba pa nilang mga kasamahan. May kaso rin si ano, Marcoleta, ah, si Robin Padilla posible ring makasuhan, obstruction of justice. Kaya ano, wala yung panagyayabang na yan ni Cayetano na solid sila. Puwedeng hindi siya mapapalitan kung hindi makakakuha ng 13, pero Senate President siya. Kaya lang pagdating sa botohan, outnumbered na sila. Kasi nga
maraming maaaresto sa kanila at magtatago pa, magtatago. Kasi siyempre ayaw pa-aresto ni Bato kaya nagtatago siya. Oh, hindi yan magpapakita uli sa Senado para bumuto lang. Kaya tinutulak ni Marcoleta na maamyendahan ang rules para makaboto kahit hindi present. Para na yan kay Bato eh. Para na yan kila Villanueva, kila Estrada at sa iba pang makakasuhan. Kaya lang siyempre hindi naman papayag ang minorya dyan. Ha? Babrasuhin mo ang minorya para pumayag lang dyan? Hindi. Kasi obvious naman kung para saan. Ang linaw-linaw naman na ang purpose ng pag-amend ng rules ng Senado para maka-participate at makaboto si Bato, si Jinggoy kung masuhan na ito, maaresto at makulong. Kasi marami sa kanila sa mayoryang mawawala eh. Oh. Kaya yung sinasabi ni Cayetano na solid 13, wala yan. Wala yan. Hindi magiging mawawala na yung solid 13 na yan nila. Hmm. Okay, mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.